Para simulan, ibabahagi ko sa inyo ang lugar na ito. Sa tingin ko, doon tayo nagpaplano pumunta, Tere. Ang tawag dito ay Antalya. Napakaganda ng lugar na ito, mga dalampasigan. Parang Mexico lang, halos kapareho ng mga pinupuntahan natin. Isa itong makasaysayang lugar, isang lugar na at doon iniisip ko, gusto kong magdaos ng isang event doon dahil siguradong mag-e-enjoy tayo. Makasaysayan ito, may mga dalampasigan, may dagat, napakaganda, napakadyosa ng lugar. Isa itong lugar na at sa totoo lang, nung nandun ako, halos puro trabaho lang ako. Oo, nakapunta kami sa dagat. Oo, pumunta kami sa ilang lugar. Pero hindi ako sumakay ng yate. Wala akong ginawa na ganun. Hindi ko napuntahan ang mga lugar na gaya ng mga talon na napakaganda. Pero pwede tayong gumawa ng isang napakagandang plano. Pero sige, paano nga ba tayo makakarating sa lugar na yon? Sa pamamagitan ng pagtatrabaho. At iyan ang gusto kong makita ninyo sa sarili ninyo gamit ang ginagawa namin. Tama? Gusto kong maintindihan ninyo ang plano ng detalyado dahil ngayon pupunta tayo sa Cancun, 20 kami mula sa team, napakaganda, sasakay tayo ng yate, gagawa tayo ng maraming kawili-wiling bagay, matututo tayo, mag-aaral tayo. Pero ang tanong, paano ka makakarating doon at paano mo ito magagawa? Ang una ay maintindihan ang business plan na hawak mo at kung ano ang maaari mong simulan na i-develop. Handa ka na ba? Dito sa iyong account, may ilang bagay dito na kailangan mong maintindihan. Ayos ba? Magpapatuloy tayo, magre-review tayo ng mabilis para maintindihan mo ang back office. Dito, makikita mo agad ang dashboard. Meron kang history ng mga kinita. Handa ka na ba? Itong history ng mga kinita, kung saan ito ay ipinapakita sa graph. Makikita mo rin ang kabuuang balanse ng lahat ng iyong na-invest. Kabuuang balance, meron ding kahon para sa mga kinita mo. Tama ba? Meron ding para sa mga komisyon. Kabuuang historical na kita. At meron ding mga ranggo na bonus. Handa ka na ba? At dito, isang maliit na kahon. Para sa lahat ng galaw o transaksyon na nangyayari. Kapag pinindot mo ang button na tingnan ng buong history, makikita mo ang lahat. Makikita mo ang mga deposito. Makikita mo ang mga withdrawal. Makikita mo ang mga kinita. Ang mga kinita ay ang direktang nalilikha ng arbitrage at ang mga komisyon. Ayos ba? Ngayon, idetalye pa natin ng kaunti para mas maintindihan natin. Dito sa ibaba, makikita mo ang mga bagong rehistro. Dito makikita ang mga bagong rehistro na ginagawa. Tama ba? At dito makikita ang ranking ng mga taong pinakamaraming kinikita. Tama ba? Na sila ang pinakamaraming kinikita sa negosyo. Tingnan mo, meron na tayong mga tao na sobrang laki na ng kinikita. Talagang napakaganda. Lahat ng ito ay pinamamahalaan sa dolyar. Dito makikita ang pagpili ng wika. Sa ngayon, meron tayo sa Ingles, sa Pranses. Sa Pranses, dahil may mahusay akong leader doon na nagsisimula sa Turkey, Russia, at syempre lahat ng taong nagsasalita ng Ingles at syempre Espanyol. Ayos ba? Ngayon, dito meron tayong kalendaryo. Makikita mo sa akin ang ilang mga kahon dahil may ilang pools na pinamahalaan, mga investment pools na pinamahalaan na may mas mataas na kita. Pero iyon ay parang panimula lang. Pero normal na dapat ganito ang makikita mo. Tingnan natin dito. Isang bagay dito na ganito ang itsura sa profile na ito kung saan makikita mo lang ang mga kita mula sa pool premium dahil ang account na ito ay may pool premium lang, okay? At dito makikita ang kabuuang nalilikha, ang kabuuan ng lahat ng nalilikha. Gayunpaman, kapag pumunta ka sa history, iba ang kita. Ito ay isang account na may $50 na siyang bumubuo ng ganitong halaga, 0.37, 0.38. At ito ay nagsisilbi sa atin para makagawa ng isang mabilisang kalkulasyon dito. Ang taong ito ay nag-invest ng $50. Tama ba? $50. Gamitin natin ang halimbawa na nakabuo tayo ng 0.98. Kaya 0.98 na nandito, tingnan mo, makikita mo dito, diyan nakasulat na 0.98 ang nalikha natin.
$50 times 0.98% ay sinasabing dapat nakabuo ang taong iyon ng $0.49. Tama ba? Pero kung mapapansin ninyo, nakasulat ay 0.37. Tama? Bakit nangyayari ito? Dahil ito ay hinahati sa ilang mga porsyento, sa ilang mga porsyento. Kaya, ang taong ito na may $50, kumikita siya ng 50%. Dapat kalahati ng 0.98 ang kitain niya. Ibig sabihin, 0.49%. Kaya, kung imumultiply natin ang 50 sa 0.49%, ang kita ay 0.24. Ano ang nangyayari? Na ang taong ito ay nakakabuo ng mas mataas na resulta dahil sa usapin na mayroon siyang ang kanyang mga level at kumikita rin siya ng karagdagang porsyento. Tingnan natin ito para makita ninyo ng kaunti kung ano ang maaaring mangyari sa inyo kapag na-activate ang mga level. Ang pag-activate ng mga level ay magpapakumita sa iyo ng karagdagang porsyento. Ang karagdagang porsyentong ito ay dahil gumagawa rin ito ng compound interest. Kung mapapansin ninyo, ang taong ito ay mayroon ng available na balanse na 5.34. Ito rito. Pinapayagan siyang kumita ng dagdag pa sa ibabaw ng 5.34 at ito ang nagpapakumita pa sa kanya ng mas malaking kita kaysa sa karaniwang maaaring kitain. Tandaan ninyo na may ilang tao nung simula nagkaroon ng mga account na kumikita ng 70%. Isa ito sa mga account na yon. Tingnan natin ang isang account na hindi ganoon para makagawa tayo ng mas malinaw na halimbawa. Ayos ba? Tere, may access ka ba sa account mo dyan? Tingnan natin kung makakagawa tayo ng mas malinaw na halimbawa gamit ang account mo. Sa tingin ko, kumikita rin ng 70% ang account na iyon. Paano? Hindi, sa tingin ko, tingnan natin. Tingnan mo, baka kung ang account na iyon ay kumikita ayon sa porsyentong sinasabi ko o sa mas mababang porsyento, dahil para maging malinaw ang halimbawa, sa ngayon ay maganda ang kinikita ng mga account na ito, pero kailangan natin ng isang bagong account na nasa tamang porsyento dahil sa tingin ko, hindi ito masyadong makakatulong sa atin. O Juan, ibig kong sabihin yung sa full premium, tama? Oo, pero tandaan mo na may mga account na noong una ay mas mataas ang kinita. Hindi ko alam kung naaalala mo na may promo tayo noon. Tingnan natin kung makakahanap ako dito ng isang account na tingnan natin at ipapakita ko sa inyo kung magbibigay ulit ng magandang halimbawa. Handa na? Ayan na. Kaya itong taong ito, balik tayo ulit sa halimbawa. Ang taong ito ay may kabuuang puhunan na 2,286 plus 34.12 na siyang kinita niya, kaya 2,320. Sa ngayon, ang taong ito ay gumagamit ng compound interest. Ayos ba? At ito ay isa sa mga benepisyo at kumita siya ng 11.31 sentimo. Kaya 11.31. Sa 2,320 may kita tayong 0.48, 0.49. Perpekto ang account na ito bilang halimbawa. Kaya tingnan natin ito ng mabuti. Ano ang nangyayari? Na ang taong ito ay nag-invest ng $2,286. Tama ba? Magkumita siya ng $34.12 na piso at 12 sentimo dolyar mula sa mga kinita niyang ito. Sa huling 3 araw, 17, 18 sa 19. Tama ba? Sa unang araw, kumita tayo ng 0.99, 1% at 0.98. Ayos ba? Kaya ano ang nangyayari? Tandaan ninyo, magkano ang kinikita ng user? 50%? Kaya 0.98 hinati sa dalawa. Dapat kumita ang taong iyon ng 0.49% sa isang araw. Gawin natin ang kwenta at tingnan natin kung iyon nga ba talaga ang nangyari sa kanya.
Kaya 2,286 dolyar dagdagan ng 34 at 12 sentimo na siyang kinita niya, tama ba? Kaya 2,286 dagdagan ng 34.12 ay 2,320.12 dolyar. Para sa 0.49%, tama ba? Na dapat niyang kitain na siyang 50%. 0.49%, iyan ay nagbibigay ng 11.31 dolyar na nalikha. Ayan ang kwenta, ayan ang kinita niya. Tama ba? At yan po ang ginagawa namin ngayon at ipapaliwanag ko po ito sa inyong lahat sa susunod na bahagi. Sa ngayon mismo, sa mismong sandaling ito, salamat kung iiwan mo ang iyong kapital sa available na balanse. Tama? Magkakaroon ito ng compound interest. Dahil sa hiling ng ilang mga gumagamit, tama, na gusto nila na ang balanse na yon, yung nalikha dito, ay lumipat at makita dito, tama? Dahil sabi nila, sige, nakikita ko naman dyan, pero hindi ko alam kung kumikita nga ako. Kaya sinabi ko, oo, kumikita ka nga. Pero maraming tao ang nagsasabi, hindi Juan, gusto ko na yung available na balanse na yon. Makita sa aking kabuwang balanse at sa ganon, alam ko kung gaano karaming kapital ang nagtatrabaho para sa akin. Kaya nagkaroon ng bagong option at ito ay nasa button na sinasabi dito, deposito. Ang maaari mo nang gawin ngayon ay pumili kung saan mo gustong magdeposito. Maaring magdeposito mula sa isang external na wallet simula sa 50 dolyar o maaari ring magdeposito mula sa iyong mga internal na wallet ng komisyon at kita na magpapahintulot sa iyo na magamit o gamitin ang kapital na iyon, ang kinita mong kita, at ilagay ito para kumita pa sa tinatawag na compound interest. Okay, kaya ngayong nasabi na ito, sa ngayon ay maaari na mula 50 dolyar pero gumagawa na kami ng maliit na update para magawa ito mula sa 1 dolyar para magamit sa compound interest. Okay? Kaya papasok ka sa iyong profile, tama? Pupunta ka dito sa wallet, pipiliin mo ang deposito, gusto mong magdeposito. At so magde-deposito ka mula sa external na paraan, lalabas ang isang QR code at magde-deposito ka. Tama? Walang problema. Malinaw na malinaw yan. Pero ano ang mangyayari? Na maaari akong gumawa ng bagong kahilingan. Tama? At dito sinasabi sa akin kung gusto kong i-reinvest mula sa aking commission wallet o mula sa aking earnings wallet at pinipili ko kung saan ko gusto. Sa kasong ito, mula sa premium pool pwede. Tama? Yun ang kasalukuyang aktibo natin. Para sa mga may ibang pools, pwede rin nilang gawin iyon mula roon. At dito, sinasabi sa akin na may 431 akong available. Ako, sa totoo lang, ang compound interest ay isang napakagandang kasangkapan para lumago at para mas mapalago pa ang ating pera. Magre-reinvest ako ng 300 dolyar. Ayos. At pinindot ko na. Gusto kong tingnan ninyo ulit dito. Meron akong 4,716 sa aking kapital. Napansin mo ba? 4,716. Pupunta ako sa aking wallet. Pipindutin ko ang deposits. Gusto kong magdeposito. Pinipili ko mula sa commission wallet. Gusto kong i-reinvest ang mga kinita kong commission. Ayos? At ilalagay ko dito ang 300 dolyar at i-confirm ko ang reinvestment at pipindutin ko ang reinvest. Tinatanggap ko, tinatanong ulit ako at oo, kinukumpirma ko. At ngayon, meron na akong 5,000 dolyar na kumikita na sa nabanggit na porsyento. Tandaan mo na hinahati ito sa 3 bahagi. Sa kinikita ko, kasi maraming tao ang nagtatanong sa akin, Juan, paano kung 1% pero hindi ko nakuha yon? Halimbawa, kahapon. Kahapon, kumita tayo ng 1.02. Sabi sa larawan, tama? Hinahati iyon sa 3 bahagi. 50% na pupunta sa investor, tama? 30% na pupunta sa admin, sa amin, para rin sa lahat ng ginagawa at kinikita namin dahil negosyo rin ito, hindi ba? At ang 20% ay napupunta sa referral plan. Ayos? Ang referral plan. Mula rin dito sa admin, kinukuha ang planong ranggo na ipapaliwanag ko rin sa inyo ng kaunti. Kaya sa halimbawa, ang tao ay makakakuha ng 1.02 para sa 50%, kaya dito ay 0.51%.
Sa 30%, 1.02 para sa 30%. Tingnan natin ulit, 1.02 para sa 30%. Iyon ay 0.30%. At ang natitira ay para sa referral plan, 1.02 para sa 20%. 0.20 na ang referral plan na yon, ayan na, nandyan ang mga porsyento. Kung susumahin mo, dapat magtugma. Okay? Sige. Ngayon, ang referral plan na yon ay hinahati-hati. At dito, ipapaliwanag na natin ang isa pang bagay. Ang planong iyon ay hinahati sa 6 na antas. Sa 6 na antas. Ang 6 na antas na ito ang magbibigay sa iyo ng kita. Sa unang antas, 10%, 4%, 2.5, 2, 1 at 0.5. Kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakamagandang estratehiya, ang una mong dapat gawin ay i-activate ang mga antas dahil kung hindi, hindi mo makukuha ang mga kita mula sa mga referral na antas na ito. Nandito ang iyong link pero kung hindi mo i-activate ang mga antas, ibig sabihin, kung ang kandadong ito sa iyong profile ay pula, ibig sabihin wala ka pa nito. Mga insentibo na kailangan mong gawin para ma-activate ang mga antas na iyon, napakadali, napakadali. Pupunta ka, ginagawa natin ito bilang isang maikling pagrepaso. Alam ko na maraming tao ang pamilyar na sa bahaging ito, pero isang maikling pagrepaso lang dahil ito ay isasalin sa iba't ibang wika. Kaya pupunta tayo dito sa button na nagsasabing aking network. Mayroon kang 2 paraan para magdeposito dito. Ang una ay tingnan natin may ilang komento dito. Maraming salamat. Sabi ni Juan, ano ang magiging pagkakaiba kung iiwan ko ang napanalunan kong halaga sa bahagi ng kita kumpara sa kung ililipat ko ito sa muling pamumuhunan? Napakagaling. Kaya Gian, maraming salamat sa tanong na iyan. Nagtatanong si Gian kung ano ang magiging pagkakaiba kung iiwan ko ito dito, tama? O kung ililipat ko ito sa balanse. Kaya sa ngayon nagko-compound ng interest mula rito. Walang anumang pagkakaiba. Pero pupunta tayo sa i-activate ang isang maliit na button na magsasabing automatikong interest na pinagsama. Kaya sa pagkakataong ang isang tao ay kumita ng kita, automatikong madadagdag ito sa balanse. Kung i-activate mo ang maliit na button na yon, isang click lang, ngayon wala pa, pero malapit na, darating na yon agad. Sa ngayon, ang development team ay walang tigil na nagtatrabaho para dito. Handa na? Kung iiwan mo ito sa available na balance simula sa susunod na linggo, hindi na ito magkakaroon ng compound interest. Hindi na ito magkakaroon ng compound interest. Ang tanging paraan para magkaroon ito ng compound interest ay ilipat mo ito sa kabuuang balance. Handa na? Mahalagang malaman at maintindihan mo ito dahil kung hindi, sasabihin mo, Juan, gusto ko ng compound interest. Kaya may 2 kang option. Kung gagawin mo ito ng manumano, napakaganda ng training na ito, di ba Tere? Napakaganda nito at maraming tao ang hindi nakakasaksi nito. Mahalaga ang lahat ng nangyayari at sinasabi ko rito dahil dahil lang sa kakulangan ng impormasyong ito, may mga tao na hindi kikita. Hindi sila malulugi pero hindi lang sila kikita. Kaya napakahalaga nito para maintindihan natin. Kaya may 2 paraan ka. Magkakaroon ng maliit na button na nagsasabing interest na compound ng automatiko, darating ang kita at automatikong madadagdag sa iyong balanse. Yun ay ina-activate sa pamamagitan ng button ng compound interest na automatiko. O ikaw ang pipili. Sasabihin mo, alam mo ba? Gusto ko sa ngayon, pwede lang mula 50, pero i-activate namin ang option para magamit mo ang 2 wallet mo, ang para sa kita at ang para sa komisyon. Para makagawa ka ng compound interest mula sa $1 kung gusto mo nang walang problema. Ikaw ang pipili at sasabihin mo rito, halimbawa sa crypto, para magdeposito mula sa labas o external, kailangan ng $50. Pero sa loob ng sistema, pwede kang mag-compound interest mula sa $1. Ibig sabihin, pwede kang mag-invest mula sa $1 nang walang problema. Mula sa iyong 2 wallet, ikaw ang pipili at lahat ng mga reinvestment na gagawin, maging ito man ay mula sa pool na 25K, 20K, 10K para sa mga may ganito, mapupunta sa pool premium, mapupunta sa pool premium ayon sa mga kondisyon ng pool premium. Okay, malinaw ito. Babalik tayo ulit dito sa button ng network. Kaya, ang mga level na ito ay maa-activate.
Mahalaga ito dahil minsan hindi ito nauunawaan ng mga tao, hindi sila nagsasanay, at hindi ito ipinapaliwanag ng mga leader. At kung gusto mong gawin ng network, kung gusto mong mag-duplicate, kung gusto mong kumita ng komisyon, which ay siyang pinakamainam na gawin, hindi Juan, gusto ko lang mag-reinvest. Sige, pumunta ka lang sa wallet ko, piliin ng deposito at walang problema, magagawa mo ito. Gayunpaman, masasabi ko na gawin mo ito tulad ng sa parehong investment. At dahil ang investment na ito ay makakatulong din sa iyo para ma-activate ang mga level, gawin mo na lang dito. Paano mo ito gagawin? Sa pamamagitan ng button na nagsasabing aking network. Sa button ng aking network, pipiliin mo ang mga level. Ilang level ang gusto mong i-activate? Gusto kong mag-activate ng 6. Bawat level ay nagkakahalaga ng $50. Kaya, i-activate mo ang 6, gumawa ka ng address, tama. Kapag ginawa mo na ang address, itotal mo ang $300 na yon. Ang mga kandadong ito ay magiging berde. Ibig sabihin ay maaari ka ng kumita ng residual na iyon. Unawain natin na ang residual na ito ay nabubuo mula sa kita ng tao. Nag-imbita ka ng isang tao na nag-invest ng $10,000, tama? Ang taong iyon ay kumita ng 1%, gagamitin natin ang simpleng halimbawa para hindi tayo malito, $100. Sinasabi mong aktibo mo ang unang level na makakakuha ka ng 10%. Ibig sabihin, kikita ka ng $10. At kikitain mo ito sa loob ng 20 araw, kaya aabot ng $200. At kikitain mo ito sa pagtatapos ng kontrata kung saan dadalhin ng taong iyon ang $10,000 niya hanggang maging $25,000. Magkano ang kikitain mo? Yung 10%. Kumita ka ng $2,500 dahil inimbitahan mo ang taong iyon, nakatumbas ng 25% ng iyong base capital. Napakahalaga nito. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Juan, paano ko mapapalago ang negosyong ito? Napakadali at napakasimple ng pagpapalago ng negosyong ito. I-activate mo ang mga level, gawin mo ang buong estratehiya. Tanungin mo sa taong nag-imbita sa iyo kung ano ang buong estratehiya dahil mayroong kumpletong estratehiya na hindi na namin ipinaliwanag dahil maaaring magdulot ng hindi magandang epekto, pero maaari mong i-activate ang lahat ng level at subukang makuha ang 20% ng komisyonal na plano mag-isa mo, tama? At ang ibig sabihin nito ay makukuha mo ang 20% ng kita. Kung ang isang tao halimbawa ay nag-invest ng $10,000, tama? Ang taong iyon ay kikita ng 10% buwan-buwan dahil hindi ito compound interest dahil isang beses lang ito, kaya kumita siya ng $1,000 sa isang buwan. At ikaw naman ay kikita ng 20% mula doon. Ibig sabihin, kikita ka ng $200 na parang sinasabi na ang $200 na iyon ay 2% ng 10,000. Kaya para hindi ka malito sa dami ng numero, napakasimple lang ng kalkulasyon. Unang hakbang, i-activate ang mga level. Handa ka na? Pangalawang hakbang, gawin ang buong estratehiya. Tanungin mo na ngayon ang tao, tanungin mo sa chat, sabihin mo, paano ko gagawin ang buong estratehiya? Dahil pinag-uusapan nila ang isang kumpletong estratehiya, pero hindi ko alam kung ano iyon. Yung taong nag-imbita sa iyo ang magbibigay ng impormasyong iyon. At pangatlo, simulan muna ng todo, mag-imbita ng mga tao na may 50, 100, 500, at magtakda ka ng layunin. Ang pinakamalapit na layunin sa ating mga bansang Latino sa isang normal na bansa para makalaya ka sa trabaho mo o sa ginagawa mo, sa tingin ko kapag may $2,000 ka, ay magiging maayos ka na. Tama? Ibig sabihin, kung nakatira ka sa Dubai, pwede ka ring mabuhay sa $2,000 sa London din. Kilala ko ang mga taong nabubuhay sa $2,000. Kaya sa puhunang yan, sa $100,000 na benta, di ba? Kikita ka ng 2%. Naipaliwanag ko na iyan kanina. Yun ay $2,000. Kung magtatakda ka ng layunin na makabenta ng $100,000, isang tao ng 100, isa ng 50, isa ng 1,000, isa ng 2,000, 5,000, boom, nabuo ang 100,000, kikita ka ng $2,000 buwan-buwan ng walang problema. Okay? Iyan ay isang napakatatag na layunin. Napakakalmado at ang negosyong ito ay napaka-sustainable. Kung mapapansin mo ang plano, kapag ikinumpara mo ito sa ibang mga plano, hindi ito ganoon ka-atratibo, pero iyon ang nagpapatatag sa negosyo.
mas tumatagal ito sa paglipas ng panahon. Sige, hanggang doon malinaw na malinaw tayo. Kumusta tayo hanggang doon, Teresa? Naintindihan ba ang mga sinasabi ko? Nauunawaan ba o hindi? Tingnan natin, tulungan mo ako ng kaunti. Oo. Oo, tama ka Juan at ang pagsasanay na ito ay talagang napakaganda. Kumbaga, impormasyon ito na makakatulong sa'yo na mapabuti ang iyong mga resulta para ma-optimize, 'di ba, ang lahat ng puhunan na mayroon ka, gumawa ng mga estratehiya at mapalago. Gamit ang lahat ng ito tungkol sa compound interest, nagiging detalyado ang lahat. Sa tingin ko, makakagawa rin tayo ng mga tutorial mula rito at sa lahat ng mga leader. Na mayroon ng komunidad kahit isa lang ang inyong bisita, paki-share sa kanila kung hindi sila nakapag-connect. Baka may mga dahilan kung lumabas ang mga tao o nasa trabaho at hindi nakapag-connect. Kailangang simulan ang pag-share ng recording ng session na ito para magsimulang bumuti ang mga kita. At sa lahat ng mayroon na, nakausap ko ang ilan na nagsasabing, Tere, may darating akong pera sa mga susunod na araw. Ano ang maipapayo mo? Ano ang estratehiya? Well guys, ang sagot ay ito mismo, ang eksaktong ipinapaliwanag ni Juan sa inyo ngayon at simulan ninyong ayusin ang inyong mga pananalapi, simulan ang pagpaplano dahil sa mga ranggong ito. Guys, posibleng-posible na maabot ang $2,000 na yon o higit pa, higit pa. At bukas, linggo, tayo ay magbibigay pugay, 'di ba? Kikilalanin natin ang mga taong nagpapatunay na posible ito. At tingnan mo, napakahalagang kilalanin sila para mamulat kayo dahil Juan, natatandaan mo ba ang kwentong minsan na nating naibahagi? Tungkol sa isang karakter, hindi ko matandaan ang pangalan ngayon. Ewan ko kung ikaw, tungkol sa isang lalaki na hindi raw kayang tumakbo ng 1 milya sa loob ng partikular na oras, hindi raw posible, di ba? Aha, Hanggang sa may isang taong nagsabing, hindi, imposible yan, aatakihin sa puso ang tao, walang makakagawa. Kaya may dumating na isang lalaki at sinabing, "Hindi, kaya ko itong gawin, gagawin ko ito." At nag-ensayo siya hanggang sa huli ay nabasag ng mama ang record na yon at walang sino mang makagawa noon. Kumbaga sabi ng mga doktor, walang nagsabing posible itong takbuhin at ang kinalabasan, matapos niyang maabot ang record na yon, ang lahat ng iba ay nagsimula na ring mabasag ang record na yon. Ibig sabihin, kung ano ang gusto ng isip pero hindi kaya ng katawan, eh di lahat na. Kaya mga guys, makita ang ibang mga taong umaabot sa mga ranggo, kilalanin sila, batiin sila, nakakatulong ito para mapalapit ka rin doon dahil makikita na ng isip mo na posible ito, oo, mga ordinaryong tao guys na nasa bahay lang nila at nag-iimbita. Si Oscar Rivera na kasama ang kanyang team, 'di ba nakikita natin siyang aktibo, pumupunta sa bahay ng mga tao, gumagawa ng mga meeting na ito. Posible talagang maabot ang mga ranggo. Iyon lang yun. napakahusay, napakahusay. Salamat, Teresa. Okay, kaya mga Ginoo, itong karerang magagawa niyo rito, eh, napakasimple lang. Sa totoo lang, kung sisimulan niyo ng magplano, ito ay talagang napakadali at simple. Sasabihin ko sa inyo na ang unang ranggo na kailangang maabot, oo, para sa akin ay itong T5. Maganda yung iba, pero sabihin nating itong isang ito, para sa akin ito yung masasabi mong, "Uy, talagang nagsimula na ang negosyong ito." O kapag narito na kayo, nakapagbenta na kayo, teka, hindi nyo kailangang magbenta ng mag-isa. Kailangan ninyong tumulong sa mas maraming tao. Kapag tinulungan nyo ang mas maraming tao na makuha ang kanilang mga resulta, na kumita ng pera, na magplano, na maniwala, na bumuo ng kanilang pamumuno, mag-aral, magsanay, eh nagiging mas madali ito. Ito ang multiplier factor. Ito ang factor ng paglikha ng mga leader at pagsisimulang bumuo ng kayamanan sa kanila. Kung tutulungan nyo silang bumuo ng kayamanan, sinisiguro ko sa inyong magsisimula ng lumabas ang resulta, magsisimula na itong mangyari. Oo, kaya para sa akin, ang maging isang executive director ng Emirate, oo, iyon ang magiging ang unang paraan para makamit ito. Okay. Ano ang kailangan ninyong gawin para maabot ang unang ranggong iyon? Napakasimple, kailangang may minimum na package na $4,000. Ayos sa investment. Lagi kong sinasabi kung gusto nyo ng malalaking resulta, hindi kayo pwedeng tumaya ng maliit. Dahil ang unang itatanong sa inyo ay, at magkano ang investment mo? $50.
Sige, mag-i-invest din ako ng 50. Pero kung sasabihin niyo na may investment na ako na 4,000, sasabihin ng mga tao, "Okay, sige, sasama ako ng 1,000. Oo, sasama ako ng 2,000." Dahil seryoso kayo sa pagtaya sa negosyong ito. Seryosong mga resulta, seryosong mga kita. Mga resulta do'n, ibig sabihin kung tataya kayo na parang susubukan lang natin para makita kung anong mangyayari, kung anong magaganap, titingnan natin marami ng nangyari sa akin at kung ano-ano pa, gano'n din ang mangyayari kaya hindi darating ang resulta. At pagkatapos sasabihin niyo, "Ay oo, tingnan niyo, nakita niyo ba paano kung itinaya ko ang lahat, paano kung ginawa ko 'yon, tingnan niyo ang nangyari." Kaya siyempre maraming tao, galing ako sa isang negosyo na tumagal ng 5 years. May mga taong pagkalipas ng 5 taon, nagsabi sa akin, "Aba, nakita mo ba? Paano kung tumaya ako?" Sinabi ko, "Alam niyo ba ang ginawa ko sa 5 taon? Nakabisita ako sa 30 bansa, nakatulong sa mga taong kumita ng higit $1 milyong, nakabenta ng higit $300 milyong at nakabuo ng komunidad na may higit 200,000 tao. Maraming nakinabang doon." Siyempre, gaya ng negosyo sa 5 taon, may mga taong nag invest ng 100,000, 200,000 sa tradisyonal na negosyo at nabibigo. Nawawala lahat sa kanila pero bumabalik at sumusubok ulit. Kahit paano may natutunan ako, nagkaroon ng karanasan, kumita, at nakatulong din sa iba na kumita. Ibig sabihin, binago ko ng lubusan ang aking pamumuhay, ang aking pananaw. Yan ang mangyayari, di ba? Iyan ang magaganap dito. Kaya ano ang sinasabi ko sa mga tao? Ayos na ang $4,000. Paano kung hindi ko kaya? Sige, gawin mo lang ang makakaya mo. Huwag kang mag-alala, papunta na ako sa level 5. Kaya ito ay isang career level kung saan unti-unti mo itong makakamit, di ba? Ngayon, napakahalaga talaga na gawin ang mga ginagawa ng mga tao ngayon sa kanilang biyahe. May biyaheng napanalunan na papuntang Cancun at ang biyaheng iyon ay magiging isang malaking pagbabago. Ibig sabihin, isinusumpa ko na ito ay magiging isang bagong simula para sa maraming tao. Dahil magkakaroon tayo ng mga koneksyon, minsan hindi lang ito tungkol sa mga kumperensya. Hindi lang iyon. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iba. Halika, anong ginagawa at pinagkakaabalahan mo, magkano na invest mo, kumusta takbo mo. Ipakita mo sa akin ang team mo. Sa madaling salita, lahat ng ugnayan at makita na may mas kaunting kakayahan ng iba. Dahil lagi nating kinukumpara ang sarili natin, sasabihin mo, tingnan mo siya at kinikita niya. At ako na kayang gawin ito, na may mga kontak na ito, na kayang gawin. Kaya ang lahat ng iyon ay magiging dahilan para magsimulang lumago ang iyong pagiging leader. Alam ko na ito dahil mahigit 16 na taon na ako sa larangang ito. Alam ko na ang mangyayari, sigurado na ako. Kaya alam ko na ang mangyayari sa negosyong ito. Ang tanong dito ay kung mangyayari ba ito para sa iyo. Kaya narito ang ilang mga kinakailangan, di ba? Na maaari mong kitain pero alam kong hindi ito gaanong mahalaga marahil. Ngayon, ito ang mahalaga, ang maabot ang T5, ibibigay ko sa iyo bilang takdang aralin ang mga nauna para makausad sa pagsasanay, di ba? At pareho lang ito umabot sa $4,000. Magkaroon ng 12 direktang tao, napakadali. At magkaroon ng direktang volume na $10,000. At magkaroon ng network volume na 125,000. Ngayon sasabihin mo, kailangan kong magbenta ng 125,000. Hindi. Kailangan mong tulungan ng ibang tao na kumita. Kung ikaw, halimbawa, ito ay magiging isang buong network. Kung ikaw ang nandito, ikaw ito, di ba? At mag-iimbita ka ng 3 tao. At ang 3 taong iyon, sa kasong ito, kailangang maging 12. Pero pwedeng siyam na tigli-50. At itong 3 malalakas. Sa ngayon, mayroon akong 68 direktang miyembro. Naghahanap ako ng leader. Naghahanap pa ako ng mga tao, Nagtatrabaho ako kasama ang mga bagong tao. Nagtatrabaho ako sa mga bagong bansa, okay? At nagsisimula itong mabuo at sa 3 ito ay nagsisimulang matagpuan ng leader. At ang leader na iyon ay makakahanap pa ng ibang mga leader at aabot hanggang level 100 doon sa baba na hindi na isasama sa referral plan para kumita ng residual. Naalala mo ba na may 6 na level? Ang 6 na level na iyon ang magpapakita sa iyo ng residual 10% for 2.5. Iyan ay magpapakita sa iyo ng kita sa unang 6 na level lang. Pero ang rank na ito ay pwedeng makuha sa level 100. Sa level 100 ay makakahanap ka ng isang mahusay na leader. At sasabihin niya na ito ang hinihintay ko. Magsisimula siyang magtrabaho at bibigyan kanya ng $100,000. At ang $100,000 na iyon ay madadagdag
madadagdag sa negosyo mo at makukuha mo ang requirement na ito. At doon ay magsisimula kang kumita ng $300. Buwan-buwan ay ibibigay iyon sa iyo tuwing unang araw ng buwan. Bukod doon ay may bonus ka pang $2,000. Ang $2,000 na bonus na iyon ay madadagdag sa rank na ito at pwede mo nang makuha. Okay? Yan ang pinakamagandang paraan para makuha ang mga rank na yan. Oo, ang rank para sa $2,000 ay makakatulong sa iyo. Ayos na ayos iyan. Pero ang mas makakatulong sa iyo ay ang $300. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung ano ang dapat mong puntiryahin, dito yon para kumita ka ng residual bonus na $2,500 buwan-buwan sa loob ng 12 months. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Kapag naabot mo na ang rank at nagawa mo na ang mga requirement na ito, di ba? Ang bonus na iyon ay babayaran sa iyo sa loob ng 12 months. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Sasabihin mo na, alam mo ba, magbabakasyon muna ako ng isang taon. Sa $2,500 ay ayos na ang buhay ko. Eksakto, dun ka na magbakasyon ng isang taon. At sa loob ng 12 months na iyon ay kikita ka ng $2,500. Iyon na yon, tapos na, ayos na. Ngayon, kung tatanungin mo ako ulit kung anong rank ang dapat mong maabot, iyon ay ang Global Emirati Ambassador rank. May iba pang mga rank dito, hindi lang namin nailathala. Oh, bakit? Dahil ang negosyong ito ay dadalhin natin sa punto na may mga taong kikita ng kasing laki ng kinikita ng isang football player buwan-buwan. Teresa, naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang posible iyon? Isipin mo, mag-isip ka ng player, tingnan natin ang isang player, gusto ko yan, gusto ko yan. Tingnan natin si Cristiano Ronaldo. Bigyan mo ako ng pangalan ng player. Cristiano Ronaldo. Hindi, si Cristiano ay parang nasa rank 36 na. Ang rank na iyon ay hindi pa namin inilalabas. Bigyan mo ako ng rank, hindi, dapat mas mababa lang. Yung mas normal lang, mas normal lang. Iyong kakilala mo, may alam ka ba sa football? Bigyan mo ako ng player mo mula sa Chile, sa Chile, sa Chile. Sige, dun tayo sa lugar ni Nino Maravilla. Sandali lang. Tara na. Ang Nino Maravilla, hindi ko alam ang pangalan niya. Ang Nino Maravilla ng Chile, magkano ang kinikita niya buwan-buwan? Magkano ang kinikita niya buwan-buwan? At ang mga manlalarong iyon, kahit masugatan, binabayaran pa rin sila. Di ba? Kaya si Alexis, sige, Alexis Sanchez. Sige, pero magkano na ang kinikita niya ngayon? Magkano? Kasi magaling siya. Hindi lang siya basta-basta. Magkano ang kinikita ni Alexis Sanchez ngayon? Kada buwan. Kada buwan. Kasi nga magaling siya. Kaya magiging, tingnan mo, sa ngayon, kada taon, ayos yan, tingnan mo. Kada taon, kikita siya ng €1,000,000 dahil bumaba na ang antas niya. Ibig sabihin, dati napakagaling niya, ngayon bumaba na ang antas niya at sabi niya kikita siya ng humigit kumulang $1.5 milyon. Kaya kung hahatiin mo yan sa mga buwan, nasa mga $100,000, €100,000. Gets? Kaya kung susukatin natin sa ganyang paraan, ano ang punto ng sinasabi ko sa inyo? Kailangang paniwalaan mo ang pangarap. Kung paniniwalaan mo ang pangarap na sinasabi ko sa iyo, mangyayari ang pangarap na yon para sa iyo. Di ba? Kaya ngayon din, ang paghahanap ng Global Emirati Ambassador ay parang pagiging manlalaro ng isang pambansang koponan. Ng isang pambansang koponan mula sa B. Hindi sa pangunahing liga, kundi sa B. Isa siyang manlalaro na kumikita ng mga $10,000 kada buwan. Pinag-uusapan natin ang koponan doon, Atletico Huila, doon sa tinitirhan mo, Teresa. Doon, di ba? Pero ayos lang, koponan na yan, koponan na yan. Gets? $10,000 ang pwedeng kitain na humigit kumulang $120,000 kada taon. Gets? Dito magkakaroon ng mga ranggo na magiging mga manlalaro na gaya ng binanggit mo, si Alexis Sanchez, pati sina Messi, Cristiano Ronaldo. Magkakaroon ng mga residual bonus na $100,000 guys, para kumita kayo ng $100,000 kada buwan, na makakatanggap kayo ng bonus na $100,000 kada buwan. Grabe, napakatindi niyan, napakaganda niyan. Kaya namin ito binuo sa ganyang antas at nasa antas na Emirati, sa antas na Emirati. Bakit? Dahil magiging residente ka. Magiging residente ka. Dito may bonus na nagsasabing gagawin ka naming residente. Ibig sabihin, makabenta ka lang ng $250,000 sa team, bibigyan ka namin ng residency. At para doon, kailangan mong pumunta sa Dubai at bibigyan ka namin ng residency.
para makapasok ka sa mga antas na yon at makapagsimula na tayo at magkakaroon ka ng sarili mong kumpanya na nakatayo sa Dubai. Bakit? Dahil pupunta tayo sa mga expo. Ikaw, halimbawa, sasabihin mo, hindi, alam mo ba, gusto kong gumawa ng kumpanya. Isang kumpanya ng pagbebenta ng kape, di ba? Kaya sa Dubai, merong expo ng kape. Kaya itatayo natin ang kumpanya mo at magsisimulang makipag-ugnayan. Dahil ito ay isang negosyo na hindi lang dapat nakabase sa trading at dapat nakabase sa mga digital na negosyo. Kailangan nating magsimulang makipag-ugnayan. Kung gusto mong kumita gaya ng isang manlalaro, gaya ni Cristiano Ronaldo, gaya ni Messi, kailangan mong maging ganon. Hindi sa pagiging pinakamahusay na manlalaro sa mundo, kundi sa pagiging pinakamahusay sa ginagawa natin ngayon. Maari kang maging isa sa kanila pero kailangan mo itong gawin ng dahan-dahan. Ngayon, ano ang magpapabago sa iyong kaisipan? Ang mga kaganapan. Siguradong ang mga kaganapan ang magpapangyari niyan. Ibig sabihin, kung hindi tayo magtatrabaho sa bawat kaganapan, walang mangyayari. Kailangan mong magsikap. Juan, hindi ako 10, hindi man lang ako manlalaro ng Atletico Huila, malayo ako doon. Ano ang magagawa ko? Simulang makisalamuha sa mga taong iyon. Simulang pumunta sa mga kaganapang iyon, matuto, makipag-ugnayan, makinig, tingnan kung paano sila kumilos, ano ang kanilang mga usapan, ano ang kanilang natututuhan, ano ang ginagawa nila araw-araw. Oo, sinasabi ko sa iyo ng tapat, malayo ako sa pagiging manlalaro na gaya ni Messi o ni Cristiano, pero magiging manlalaro ako na gaya nila, sigurado ako riyan. Siyempre, hindi sa paglalaro ng football, kundi sa aking larangan, sa alam ko. Mangyayari iyon, magaganap iyon. Bakit? Dahil sa loob ng maraming taon ay binuo ko yon. Nawalan ako ng maraming pera, oo, nawalan ako ng maraming mahahalagang bagay, pero nakakuha ako ng maraming oras, karanasan at relasyon. At ngayon ay kampante ako na kasama ang grupong ito ay makakakamit natin ito, gagawin nating higit pa sa posible, okay? Ngunit ito ay nakabatay sa pamumuno. Isang dakilang pinuno na nagngangalang John Maxwell ang nagsabing, ang lahat ay lumalago batay sa pamumuno at ang lahat ay bumabagsak batay sa pamumuno. At marami na tayong pinagdaanan para hindi maging handa na itayo ito sa kasaganaan at kayamanan. Gagawin natin ito. Ang tanong dito ay kung mangyayari ba ito para sa iyo, di ba? Kaya mga Ginoo, ayun na nga. Ito ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong pagdalo rito. Sa tingin ko ay may kulang pa tayong kaunti tungkol sa akademya. Tingnan natin dito. Sa tingin ko ay may ginagawa silang kaunting update. Kung hindi mag-load, ayan na. Ngunit gumagawa kami ng update para ma-load ang mga espasyo sa ibang wika dahil mayroon kaming materyales sa iba't ibang wika at kailangan naming magsanay sa iba't ibang wika. At dito ay magkakaroon ng serye ng mga tutorial at serye rin tungkol sa kaisipan. Inaanyayahan ko kayong sundan ito, pakiusap, tere. Mamaya ay ibahagi natin ang YouTube channel or ang Instagram, lahat ng social media. Para malaman ninyo ng kaunti ang lahat ng ginagawa namin. Bukas ay gaganapin ang ating gabi ng pamumuno, ang ating gabi ng pagkilala. Mayroon tayong bagong pinuno na kikilalanin natin dahil ang mga unang hakbang na ito ay lubhang mahalaga. At makakasama natin siya rito sa silid, isang espesyal na pagkilala para sa kanya. Bukod pa rito, meron kaming isa pang channel na tinatawag na Juan Manuel Jimenez Pro. At sa channel na ito, at maaari ninyong makita ng malapitan ang lahat ng aming mga serye. Gumawa kami ng mga serye sa podcast, sa video para kayo ay matuto at magsanay. Serye 1, Liderazgo Kaotiko. 2, AD and the Leader, La Formula at ngayon ang Romper La Matrix na ilalabas sa susunod na linggo. Kailangang tapusin ang La Formula. Kung nakaligtaan niyo ang mga kabanatang ito, ang mga ito ay nakarecord. I-follow ang channel ni Juan Manuel Jimenez Pro at magsimulang mag-aral habang naliligo, naghuhugas ng pinggan o naglalampaso ng sahig. Mangyayari iyan. Hindi na kayo dapat maghugas muli ng pinggan. Hindi nyo na kailangan. Hindi dahil ito ay nakakababa, kundi dahil kayo ay isang maimpluwensyang tao at isang tao na sa sandaling ito ay may napakalaking responsibilidad sa lahat ng pamumunong nabubuo. Kaya gamitin ang oras nyo sa pagbibigay ng halaga. Para magawa ito, alam nyo ba ang dapat gawin? Kailangan mag-aral. Tungkol saan kayo magsasalita? Magsasalita ba kayo tungkol sa kalungkutan?
kakulangan o pangangailangan. Dapat kayong magsalita tungkol sa kadakilaan, sa kasaganaan, kahit na sa sandaling ito ay hindi pa ito nangyayari. Pero ang isip nyo ay nandoon na, nasa antas na yon. Kaya kung ang isip nyo ay nasa antas na yon, kailangan na lang ng oras, trabaho at determinasyon at mangyayari ito. Mangyayari ang himalang kailangan natin. Okay? Sige mga Ginoo, ano pa ang kulang natin, Teresa, para matapos ang pagsasanay na ito? Sige Juan, bale, ang pagsasanay ay naging napakakumpleto. Higit sa lahat ay sabihin sa mga tao na samantalahin ito. Ibig sabihin may isang tao rito sa grupo na pupunta sa Cancun. Hindi pa natin alam kung sino, pero may mga tao na nakagawa na ng investment na $1,000 at halos nakuha na ang slot na yon. Pero mabuti na nandyan na kayo, bale, ngayong araw na lang para makumpleto ang investment na yon. Kung mayroon kang 500, 600 na nagawa mo ngayong linggo, maaari mong makuha ang slot na ibinigay sa atin ni Felix, si Felix, ang kaibigan natin mula sa Peru. Kaya, samantalahin ang pagkakataong iyon para makapunta ka sa Cancun ng libre lahat. Kasama ang isang grupo ng mga leader at maging isa sa mga taong kikita ng kasing laki ng kinikita ng isang manlalaro ng football o isang politiko sa iyong bansa. Nang wala ang lahat ng puot na kaakibat nyon, nang wala ang lahat ng kritikang kaakibat nyon, bale, kikitain mo ito ng payapa habang gumagawa ng mabuti sa mga taong nais ding kumita. Kaya mabuti na maaari kang maging isa sa kanila, pero kailangan mong maniwala, gaya ng sabi ni Juan Manuel, kailangan mong maniwala na posible ito para sa iyo dahil gumagana na ito sa ibang tao at kaya tayo nagbibigay ng mga parangal at kaya natin ginagawa ang buong biyaheng ito kasama ang team sa Cancun. Alam ko na ang mga susunod na magka-qualify ay ang mga taong pumunta sa Cancun at huwag kang mag-alinlangan dahil darating sila na may dalang enerhiya, na may paninindigan. Yung hindi kayang ibigay ng Zoom, sa totoo lang hindi yan kayang ibigay ng Zoom. Kahit gustuhin man naming ibigay ang lahat ng impormasyon, pero ang makakaranas lang sa Cancun, ang talagang makakaalam kung ano ang paparating at ang mga susunod na biyahe ay siguradong hindi mo dapat palampasin. Kailangan mong nandoon, kailangan mong itanim yan sa isip mo at mangyayari yan. Ayos, ayos. Iwanan natin ang paanyaya para matapos na. Salamat sa lahat ng mga tao. Salamat, Teresa. Salamat sa lahat ng mga leader na nandito. Teka, papangalanan ko sila. May kilala ako rito, si Carlos Solares. Pupunta siya sa... pupunta siya sa Cancun. Congrats, Carlos. Nandun siya todo bigay. Nagtatrabaho at ayos na nakakonect. Sa tingin ko, pati si Jess. Nakikita ko rin siya rito. Ayos na ayos. Si Jose Yara rin. Si Jose Yara pupunta rin siya sa Cancun ngayong taon para magbakasyon. Si Maite, nakikita ko rin siya riyan. Si Oscar Rivera, kita niyo yung mga nagsasanay ang siyang nandun. Ayan na, nakatadhana na yan. Ayan na, ang galing, kapatid, todo bigay. Sino pa ang nandyan? Hoy at Si Oscar ay sasama sa kapatid niya kay Francisco. ayos. Si Jose ay sasama rin ang pamilya, kasama ang buong pamilya sa napakagandang biyaheng ito. At sige mga guys, malapit na tayo sa event. Congrats sa pagsasanay na ito at magkita-kita tayo agad. Ayos. Pagbati rin kay Francisco na nagtagumpay, ang galing. At sino pa ba ang nakalimutan ko? May nakalimutan ba ako sa mga nakakonect? Si Marco yata ay nasa Dubai o nasa Abu Dhabi. Pakisabi sa akin kung yung Marco na yun o iba. At sige mga Ginoo, iiwanan ko kayo ng huling video rito para mapanood nyo. At maraming salamat mga Ginoo sa pag-connect nyo rito. I-follow nyo kami sa lahat ng social media at magkita-kita tayo agad. Ingat kayo mga guys. Huwag mong subukang magpanggap na hindi mo alam kung nasaan kami. Nasa club kami palagi kapag may gulo. Shady Aftermath. Isang espesyal na pagbati para sa buong komunidad ng Indubai Trade. Gusto kong sabihin sa inyo na nandito kami sa Mexico City at sobrang saya namin. Katatapos lang namin sa isang kamanghamanghang event kung saan marami kaming nakilala at syempre ang buong proyekto namin, ang buong business fund namin ay nagustuhan nila. At dagdag pa rito, kasama ang aming strategic ally na Bangkus ay nakakamit namin ang mga kamanghamanghang bagay dahil ito ay isang solusyon.
Maraming tao ang may alam sa credit, maraming nakakaalam, pero hindi nila alam kung paano ito pagkakitaan at laging mahirap yon. Ngayon, kasama ang Indubai Trade, kasama ang Bangkus, nakakamit namin ang mga kamanghamanghang bagay. Gusto ko sanang samahan nyo kami sa Cancun. Sa Cancun, makikilala nyo ang mga negosyante, may-ari ng kumpanyang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Isasama namin kayo para maging bahagi ng aming komunidad at pondo at magsimulang kumita tulad ng aming mga negosyante. Espesyal na pagbati at sana magkita tayo sa Cancun, Mexico.